Samantala, isa ang patay, 4 ang sugatan matapos maganap ang isang vehicular accident sa Camp John Hay sa Baguio City. Si Freddy Rolyoda sa report. Nasawi ang isang matandang babae habang 4 ang kumpirmadong sugatan matapos masangkot sa aksidente sa electric vehicle sa former Scott Hill Camp John Hay, Baguio City alas 3 pasado ng hapon kahapon. Kinilala na otoridad ang senior citizen at nasawing biktima na si Rowena Andrion, taga Manawag, Pangasinan, kung sana idineklara ng mga responding emergency medical personnel na dead on the spot. Samantala, nakilala rin ang 4 na sugatan na sina Jessica Dacpano, Susan Robles, Levi Serrano Pacleb at Angelica Castro na agad na naisugod sa pinakamalapit na hospital. Sa video na pinadala ng isa naming correspondent, makikitang pinagtutulungan at sinisikap iangat ng mga tao ang EV bus para saklolohan at maalis sa pagkakaipit ang ibang biktima. Sa paunang investigasyon ng Baguio City Police Office Station 4, ang involved na sasakyan ay ang Buses Conversion Development Authority o BCDA electric bus na may plakang Nancy Yankee 369 Bravo at minamaniho ng isang Johnny Dumanni Jr., 52 years old, residente ng Itugon, Benguet. Ayon pa sa otoridad, matapos pumick up ng mga turista at muling umarangkada at binagtas ng John Hay Electric Bus ang paakyat na bahagi ng Scout Hill Road nang bigla umanong nag-swerve sa kaliwang bahagi ng kalsada ang EV bus hanggang nagtuloy-tuloy sa grupo na mga taong naglalakad sa isang picnic area at aksidenteng mabundol ang 5 kababaihan. Ayon kay BCPO Station 4 Commander Police Major Carlos Puguan, malabong mechanical defect ang rason ng pag-swerving ng EV bus dahil bagong-bago naman ang na-involved na behikulo. So, yung driver po nito, matagal lang nagmamaneho dun sa John Hay for that electric bus. So, itong bus na ito ay paakyat, ascending. And then actually, pick up pa siya ng ibang pasahero. And then for a few meters after picking up some passengers, ay biglang nag-swerve on the left side of the road. Nabundol niya yung mga tao na nandun sa left side of the road. At isa nga po sa kanila ay nasawi. Ayon pa kay Puguan, patuloy nilang iniimbestigahan ang naturang insidente habang inihanda ng kasong kakaharapin ng driver na reckless imprudence resulting in homicide and multiple physical injuries. Ayon pa sa opisyal, nasa kustodiya na ng BCPO Station 4 ang nakabundol na driver matapos nilang arestuhin. So base sa aming initial investigation, ay ito naman pong electric bus na ito ay bago. Ang nakikita po natin dito ay hindi po mechanical function. Ang tinitignan po natin dito, ang gulo ng reckless imprudence on the part of the driver. Kasi ay maganda naman yung takbo ng bus. Pero sa hindi pa malamang dahilan, ay yun na nga po at biglang kumabig sa banda kaliwa. As per the John Hay management, nakipag-ugnayan sila sa families of the victims and then actually provided some comfort. Sa naging pahayag naman ni GSMC President and CEO Manjit Singh Riandi, personal nilang inaalam ang sitwasyon habang nagsasagawa din sila ng assessment at investigasyon mula sa binuong team ng John Hay kung saan ay patuloy na nakikipag-coordinate sa PNP at Cordillera Basic Sector Transport Cooperative na operator ng John Hay Loop Shuttle Service. Tiniyak naman ni Mayor Benjamin Magalong na sa pamamagitan ng CSWD ay may pagkaloob ang kaukulang assistance o tulong na kakailanganin ng mga biktima sa naturang road mishap sa syudad. Lungsod ng Baguio, Fred Rolyoda para sa mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.